Kasi ito yung pinakamura na gagawin mo para makapag B-Series ka. So kung gusto niyo mag B-Series, pinakatipid, B20 na black, B16, B18 na head. Kasi ang ganda ng ipapakita niya sa'yo dahil tatakpan niya to eh. Kasi pag nag-EF ka, open to. Pag nag-EFI ka, hindi tulad ni AG madali. So ito, kailangan mo ng gauge, fuel tank, kailangan mo ng wire harness. So talagang ito, pag nag-EFI ka, talagang mapapalaban ka sa EFI. Yun ang hindi ko inaasahan. Okay, andito na tayo ngayon sa Cavite naman tayo ngayon. Mag-shoot. Ito yung shoot natin ngayon, Honda Civic EF. Actually guys, matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-shoot ng mga Honda contents, no? So bibigyan namin kayo ngayon ng in-depth review para dito sa Honda Civic EF. Marami kasi guys actually bumubuo ng Civic ngayon, no? Pero bihira ang EF. So alamin natin ang challenge kung mahirap ba talaga bumuo ng ganito or what not, no? So tara, tawagin natin yung owner. Let's go! Okay, ito yung ating owner, Papi. Anong pangalan mo? Moab Moto TV, sir. Moab Moto TV, Instagram, TikTok, IG, tsaka YouTube. And Viva Max, yan. Viva Max. OnlyFans meron? OnlyFans meron, pero premium account lang. Pansin ko kasi sa motovlog, di ba? Motovlog. Motovlogger. Yes, sir. Bali kasi, kaya naging motovlog. Nag-start tayo. Kotse talaga tayo, pero nung panahon na yun kasi, hindi pa tapos yung mga project car natin. So, ang nangyari, parang sabi ko, ano ba magandang pangalan? So, nai-add ko yung motovlog dun sa Moab Moto TV. So, parang dapat palang ginawa ko Moab Moto TV. Kaso, mas masarap pakinggan yung Moab Moto TV. So, dun na kami nag-stick. Pero yung talagang kotse muna tayo bago tayo nahilig sa motor. Pero syempre, as a young bata na Pilipino, motor naman talaga ang hilig natin eh. Okay. Yun tayo una nai-inlove. Pero Papi, tanong ko, ano ang nagbigay lakas sa'yo para bumuo ng Civic EF? Kasi EF medyo mahirap buuin, mahirap, diba? Brother, oo. Okay. Anong nangyari kasi, ang pangarap natin noon EG, pero ang budget natin noon pang EF. Yun tayo, sinerte tayo. Kwento nga kanina, kala ko lahat ng Civic, nung binili ko to, kala ko lahat ng Civic noon bumibitek. Hindi pala, meron palang carburetor. No, makina. So, eto kasi, nung unang sa San Pablo pa to galing. So, from Valenzuela, biyahe kami San Pablo, Laguna. Nung narinig ko nag-start, yung pala yung scab. So, wala talaga tayo idea sa kotse nun. So, nung narinig ko naka-scab siya, saka putol spring, sabi ko, eto na yung para sa akin nun. Kargado, ganyan. Kargado to, tsaka pangarera yung tunog eh. So, scab lang pala yun. Pero PH pa yun. D12, brother. D12 original engine niya, carb type na sinisinok. Pag sinagad mo, talagang pok-pok pumupugak. So kaya nagtataka ko, sabi ko, ba't wala yung BTEC? Yung pala, walang BTEC yung carburetor. So doon natin unti-unting natutunan. And then, actually, na first time ko nakita ng EF9, doon ako na-inlove. Ang nagdala sa kanya noon yung bumper. Hindi ko alam na, para siyang SIR na pag pinalitan mo ng bumper, palit ka lahat. So yun yung nangyari. So from bumper, inuna natin hanggang sa nabuo natin siya na ganito na. Pero hindi ito madali kasi 14 years na sa amin yung kotse. Hindi pa rin nga siya kumpleto, pero at the same time, nandito na yung resulta, nakikita na natin. Paunti-unti. Dati, kung maalala nyo, sulit tsaka OLX pa nun. Wala pang Facebook Marketplace. Araw-araw nagtatype ako sa sulit ng pyesa ng EF. So, ang kaganda naman nun, may mga forum na tayo. Doon na tayo nakakahanap. Mura pa nun dati. Biro yung bumper light nun, 4,000. Ngayon, isang peraso, 20,000. Sa bumper light? Bumper light pa lang yan. Ito ang to. Actually, brother, ang nilagay ko sa kanya, yung hindi kasi pang daily eh. So, nilagay ko sa kanya yung mga replacement na muna. Kung mabanggaman, matalansi ka ng bato, hindi masakit. Hindi katulad yung urig lagay mo, pag nabangga, goodbye, 40K ka doon. You know? Siyempre, first time mo, may background ka ba sa pagbubuo ng EF noon? Wala, kapatid. As in, hindi mo alam na mahirap bumuo ng EF? Hindi, kasi ang alam ko doon, sa kotse, ang kailangan mo lang pera. Ang problema, wala rin tayong pera. So, ang nangyari nun, diskarte. So, para mabuo ko siya, nakabili ko ng hood, nabenta ko yung hood na luma ko na mas maganda. So, from there, kaya siya na rin yung naging business din natin. Kasi, ang nangyayari nun, from palit tayo, nabebenta natin maganda, na i-roll mo ngayon yung pera. Na from the point na sabi ko, ba't hindi ko na lang kaya gawing negosyo? Tumigil na ako sa pagko-call center. Kasi minsan, 2 pyesa na bebenta ko, pang-6 na buwan ko na sahod. So, nag-enjoy ka pa, ano? Oo, gusto mo pa yung ginagawa mo. Kaso yun nga, as all business, hindi naman lahat yan ng buwan meron ka. Meron talagang wala. So yun yung i-endurein mo. Yun doon ka naman masusubukan. Siyempre EF eh. Ano yung mga challenge dito pag bubuo? Ang pinaka-challenge dito, itong brown glass. So, JDM USD yung parts. Thank you so much, Ninong Harold.
Ito, itong brown glass. So, ito yung code niya. And then, yung bubong talaga na EF9 na meron din siyang, ito din yung code niya. Yung mga code? Oh, yan yung mga code nila. So, ito, meron din sa harap. Lahat ng brown glass part, meron siya. So, kundi, ang laking tulong ni Ninong Harold Canaria, sobra, and kay Ninang. Kundi dahil sa kanila. Kasi ever since si Ninong, doon pa lang sa bahay niya sa QC, maliit pa, sa kanya na talaga ako kumukuha ng pyesa. So, yan, sila Darwin Martinez, si Errol Bueno. So, sila talaga yung mga source natin dati. Bukod sa sulit OLX, doon tsaka sa mga forums. Kailan mo na-realize na parang, shit, ang hirap pala ng EF parang ganyan. Putang ina nung patapos na. Siyempre, doon mo na marirealize sa puta, may kulang pa pala. So, habang nabubuo mo siya, doon mo malalaman na putang ina, wala pa pala ako nito. Yung mga icing on top of the cake, yun ang pinakamahihirap pala. Yung mga major parts nakuha mo, pero meron pa yung mga maliliit na pyesa na putya. Parang isipin mo, kailangan ko pa ba to? Parang wag na lang kasi ang mahal. Pero in the end of the day, kailangan mo siya kasi gusto mo yung binubuo mo. Bago natin ituloy ang ating video, gusto mo na i-share sa inyo na favorite ating betting site which is ang 1xBet is to improve na ngayon 2024. So ngayon 2024, dahil nga meron na silang sariling application sa phone, syempre mas madali na mag-cash in and mag-cash out. At syempre mag-deposit para makapag-bet tayo. So paano nga ba i-download yung 1xBet? Search nyo lang sa Play Store or sa App Store. Android or iPhone, meron niyang application sa phone. So punta lang kayo sa App Store or sa Play Store nyo, search nyo lang dyan 1xBet, tapos lalabas yung window na yan. Share ko lang sa inyo guys, dati kasi wala silang application sa phone. So ngayon, syempre mas madali na. And syempre, mas reliable to kasi hindi na kayo mag-click ng kung ano pang link. Anyway, meron tayong voucher para makatanggap kayo ng $100 from 1xBet. And from me, no? So papakita ko mamaya kung paano nyo malalagay yung voucher natin. Lalagay nyo lang Rich Potato, tapos makukuha nyo yung $100 na voucher na parang panimula kung tawagin. So first deposit nyo, lagay nyo yung voucher na Rich Potato, tapos makukuha nyo yung $100 na yun. Anyway, kapag na-download nyo yung application na 1xBet, mapupunta kayo sa page na to. So tara! So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos ako dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung Rich Potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus, di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron dito football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo, tennis, meron din. At syempre, yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. D12 carburetor. Okay. Yun ang original ng EF talaga dito sa atin. Ngayon, ano na ang makina niya? Ngayon, naka B20 na siya with B16 head. Tapos naka cam gear na din and then throttle body yun. And then, kumbaga tawag nga nila doon yung stage 1. Stage 1? Stage 1 kasi headers, diba? Hindi ko alam kung stage 1 nga talaga pero yun usually yung una. Pero ang ironic nga, simula nung gano'n na yung makina, hindi naman natin siya naitatakbo na mas more on, gusto mo na siyang i-cruise na lang sa kalsada. I-enjoy mo na lang siya, pero hindi na yung kada stoplight talagang PANG! Bitek Oo, ano pa naman, D12. Hanggang sa sinisinop na siya. So, nung kabataan natin, nung umidad, siguro nga, yun nga, as age goes by, mas gusto mo na yung parang ini-enjoy mo na lang siya ng mabagal na biyahe na lang talaga. Pwede ba natin ipakita yung makina? Yes, sir. Pwede. Pakita natin yung makina. And so, brother, may fingerprint yan, kaya kailangan i-ganon mo yung ano mo, fingerprint. Okay, ayun na, tinanggap mo yung ano mo. So, since, daddy, Papi, carb type pa. Dati. Tignan mo naman yung boy. Thank you. Ano yung feeling? Siyempre, nag-iba na yung takbo. Ano yung scenario? Bakit ka nagpalit? Kasi ang problema, wala nang gumagawa. Ito pala, brother, ayun nga. Kaya, so, hindi naman siya from dito talaga. So, nag-D12 ako tapos nag-TH16. So, alam ni Mrs. yan, alam ng mga kaibigan ko. So, pari ang makina ko nun disposable eh. So, dahil? So, naka-apat. Parang, siyempre, kala mo mura to. Yung pala, SAR plus Pinoy. May tama na pala, bibigay sa'yo. So, kaya rin ako nag-EFI na. Kasi wala nang gumagawa ng carb dito sa atin. Biruin mo, ang hirap, lalo na dito sa Cavite. Lahat ng talyer na puntahan namin, wala nang gumagawa. Kasi may tagas na eh. Nagtataka ko ba't ang lakas sa gas.
yung jettings pala niya, may matama na yung O-ring. So, nung pinagawa ko, wala din nangyari. So, hindi ko alam kung shoutout sa mga mekaniko na marunong pa rin sa carb, pero dito kasi, as in wala na. So, doon ako nag-decide na i-EFI ko na. So, ang hirap pala sa EF, pag nag-EFI ka, hindi tulad ni AG madali. So, ito, kailangan mo ng gauge, kailangan mo ng fuel tank, kailangan mo ng wire harness. So, talagang, ito, pag nag-EFI ka, talagang mapapalaban ka sa EFI. Yun ang hindi ko inaasahan. Ang kagandahan lang ng mga panahon na yun, madali yung tangke, madali yung wiring, at meron din akong gauge. No? So, parang dati kasi, na-force ko na mag-EFI ako, kaya kahit wala pa ako EFI, no, nabili na ako EF9 na gauge. So, parang nakita ko yung future ba na dun papunta. Eventually, ito rin yung magiging ending ko. Kaya binili ko na dati. Pero sa takbo, Papi, kamusta? Iba? Sa takbo, puta. Oo. Iba talaga. Ina, parang kinumpir mo yung pagong sa racket. Gano'n. Tapos ang gaang pa nito. So, pag binigyan mo siya, talagang bibigyan ka din niya. Kumbaga, yung Lula Factor, hindi man siya ganun ka high-end engine, hindi naman siya ganun kalakas na tune. Pero kasi dinadala siya ng gaang mong kaha. So, parang may makakalas. Parang may matatanggal. Parang may matatanggal, may mabubunot. So, yun yung pinaka thrilling din sa EF kasi parang it's you and the car. So, wala siyang assistance ng ABS. Puta, ang very low, pedal. no? Oh, brother, biruin mo, ang clutch natin, cable. So, pag inapakan mo, parang naka-clutch cable yan, kapatid. So, kada clutch mo, ramdam mo na nagka-clutch ka. Walang power steering, yun pa. Puta, zero. Wala pa. Wala, brother. Kaya pala, ano? Oo, so yan yung mga kotse na talagang kotse yung dadrivein mo kasi makikipaglaban ka doon. Yung makipaglaban pero parang gagamitan mo ng sarili mong lakas yung kotse. Di tulad na iba, syempre power steering. Ito, power steering talaga. Lumaki na yung braso ko. Diba, yung mga naka-EF din. Ano ba yung mga nakalagay rito? So sa B20, ang pinakakailangan nyo, ito papayo ko sa lahat kasi ako medyo, anong nangyari sa akin na doble ako eh. Kala ko makakatipid ako pero hindi. Mounts, hashport mounts para iuupo nyo na lang yung makina. So, itong tatlong mount na yan, tapos yung post mount and then T-bracket, napaka-importante niyan. Kasi kung di dahil dyan, ito, inurong yung poste, tapos binalik uli para lang maipo sa mount. Tsaka kung, kunyari, balak mong palitan yung makina mo, balik mo sa, hindi naman tayo babalik na doon, pero kung balik mo sa SOC, yun pa rin ang upo niya. So, eto, napakalaking ginhawa. So, shoutout to Hashport, Sir Brian, kasi isa sa mga sponsor natin yan na talagang binigyan tayo ng mounts para dito sa atin. So, napakabait niyan. Although nasa US sila, Philippine market tayo, pero supported nila yung mga tao sa motorsport natin, sa industry na. Iba ang mounting, Papi, no? Tama? Oo, brother. Ito yung mga engine support, guys. Sa dalawa, yung tatlo. Yung sa gitna, wala na, hindi ko na nilagyan kasi wala na rin. Tsaka, eto brother, yung EF9 na mounts, hindi siya pwede sa kaha natin. So, na iba, PHDM na yes, EF? na PHDM na kaha. Kumbaga, kung may galing kang makina na EF9 kasama mounts, hindi siya uubra sa PHDM na kaha kasi ibang mounting point ng EF9 sa local natin. So, talagang mag-uurong ka. Pero kung bibili ka ng mounts ng Hashport, mas madali mo siyang maiaayos kasi yun na siya. Ang gagawin mo lang, papaluin mo lang tong alternator side. After niyan mag-clear, good na. Okay, may palo yan brother kasi ang Hashport, kikis-kisin niya yung pinaka-alternator side. So, papaluin mo na, yun na. Goods na yan. Upo na yan lahat. Wala nang problema. Bolt-on process. So, itong mga, halimbawa, inusog to. Binalik siya kasi dati ang gamit kong mounts pang EF9. Yung stock na EF9. Pero, ngayon, inusog siya. Binalik ulit siya sa pwesto niya. Oo. Yun ang nangyari. Kaya nga, nadoble. Yung pagtitipid minsan, kala natin makakatipid tayo. Pero in the end of the day, safety mo, saka yung value din, andito na eh. Isang gastusan na. Oo, isang gastusan na lang. Eh, nagtipid pa tayo ng 5,000. Naleche tuloy tayo ng 10,000. Huwag kayo magtitipid. Yung mga budget meal dyan, okay lang yung Lazada Racing, pero depende. Depende yun sa pyesa na ilalagay mo. So ito, tama ang head, tama ba ang makina B20, no? B20. Galing sa CRV Gen 1. CRV Gen 1. Okay, pero kasi walang VTEC yun, di ba? Yes, sir. So, kailangan mo siyang... So, ito yung mga Frankenstein engine.
Kasi ito yung pinakamura na gagawin mo para makapag B-Series ka. So kung gusto niyo mag B-Series, pinakatipid, B20 na black, B16, B18 na head, tapos transmission ko kasi EF pa din, so mura lang yan dati, ngayon mahal na din. Yan yung pinakamurang way para makapag B-Series ka. Kasi B18 ngayon, B16 tol, 300, 350 na. Oo. Ito, kwentahin mo, 30k yung black, so 30k yung head, transmission, wala ka pang mga 100 plus, may B-Series ka na. Ima-mount na lang. I-mount mo na lang. Tsaka syempre, kala ko doon natatapos yung EF, kailangan mo rin ng spindle. Ano yung So, spindle ang naman? spindle ng EF9, brother, medyo pa-letter C siya. Yun yung pinakamahirap ngayon hanapin kasi hindi siya pwede yung pang EG or pang EK kasi magpa-positive siya. So, pipiki siya pa loob. So, ito talaga, naka-EF9 siya na spindle, tas brake kit, and then axle niya kailangan. So, kala ko doon natatapos, hindi pala. May mga hidden extra surprises. At ito na yung intercooler natin dumating. Ano yan? Thank you. Ito naman, brother, yung sinabi ko sa'yo, intercooler natin para naman dun sa wagon natin. wagon. Oo. Kuya, shoutout ka naman sa pamilya mo, misis mo. Nung nagpalit ka nito, papi, wala na siyang naging problema or... Meron pa rin. Meron pa rin? Actually, ang naging problema niya na cooling system na. Nag-overheat. Kasi ang init ng B-Series pala. Ang radiator niya dati, yung manipis lang. So, yung single row na maiksi. Kaya tayo napabili ng... Swerte, mga natatabi to nila Ninja. So, isa tayo sa mga nakapagtabi niyan. Wala pa tayong B-Series. Nakakuha tayo. Kasi So, ang kadalasan, papi, mga isa't kalahating dangkal. Oo, Ang radiator. hanggang dito lang yung radiator maliit nun. Tapos ang nipis pa, ganyan lang. So, ito 3-row na to. 2 rows Two row yan, pala. 2 rows. Oo, 2 rows na radiator na yan. Tsaka long rod niya, build talaga siya for EF. Ngayon lang, wala nang makita. So may nakikita ko iba, nagko-convert na ng pang-EG, nagwe-welding na lang pababa. Pwede naman, mas okay yun kasi mas space saver. Kaso tayo nasa konsepto pa rin tayo na EF pa din kasi. As much as possible, kung kumbaga sabi ko nga, sa hirap ng pyesa nito, kung ano yung pwede mong pag-ubrahin mo na. Pero kung hindi talaga kaya, doon ka na magmo-modify naman para pumasok. Diba? Pwede naman lahat naman tayo, ganun di ba? So, papi, itong mga bumper na ganito, kasi EF9 na to, di ba? EF9. Ito yung mukha ng EF9, guys. Yan. May presyo na rin ang EF9. Tol, kasi ang last na nakita kong binenta, from nose to fender, likod na bumper, 250 na yun. Kumbaga hood, fender, T-frame, bumper, filler, headlight, corner light, rear bumper, 250 set. So, ganun na. So, more or less, parang nasa 40 ng bumper. Pero meron tayo 10 bumper na yun. Seryoso, 10? Oh, brother. Ano yun EF9 actually? lang. 12. EF9 na. Pucha. Kasi hindi ko talaga siya para ibenta. Kasi alam ko mawawala na. So, ayun, naitago natin siya. Kaya pag naglolo ko nga ako sa mga kaibigan ko, sabi ko kaya ko pang bumuo ng 3 pang ganito. Ganun kadami yung natago ko. Kaya kailangan ng nanay ko, siyempre matanda. So, ang kaala nila, basura yung mga to. Pero nila alam yung basura, 5,000 pala yung nakatabi sa gilid. So, ganun Kaya doon na rin tayo humugot ng pang negosyo natin, pang daily natin. Tsaka tama yung sinamba, brother. Gusto mo pa yung ginagawa mo. Mas masaya pa, no? Masaya Free time. Oo, may problema, pero mas marami yung masayang moments Sa mugs, papi, ito halos... Yan. Ito isa pa to Oo, brother. Actually, ngayon lang ako nakakita ng ganitong mugs Ano siya MR5 siya. Tapos, ang ginawa ko, wala na tayong makitang anniversary edition. So, Mugen anniversary ng Mugen inspired siya. So, shout out to OSMR. Sila gumawa nitong teal sa loob, yung parang magnesium blue. And then, yan, naging concept natin parang anniversary edition. Pero, J-Lip kasi yung anniversary. So, nag-feeling anniversary edition na lang tayo. Tsaka naka-spoon na... Caliper, brother. Yan. Wow. Twin block na spoon caliper. Para pumasok siya dun sa rotor disc naman natin. Ito pang EF9 din. EF9 din yan. Yan, EF9. Hindi mo din pwede kunin yung sa mga EK. na twin block ba? Oo. Pwede, brother. Yung pala, yung twin block na caliper sa kanya. Pang EK tsaka EG yan. So, papasok siya sa EF9 natin. Yun yung mga conversion na, alam mo yun, na pwede naman pala. So, gagawin mo lang ng paraan, pero pwede siya. Tapos sa likod din, naka-disc brake. Disc brake na rin tayo sa likod. So, Pero sa likod parang, ano pa to? Slotted pa, no? Slotted pa. Oo, pucha. So, swerte lang tayo, nakakuha pa tayo
Slotted pa. Again, kay Ninong Harold dyan, Canarias. So, dun siya galing, slotted. Nakita ko yung likod dyan, naka-bushing pa na aftermarket. So, maganda. Jackpot na agad tayo dun sa nakuha natin sa kanya. At ang favorite part ko dito sa kotse na to, brother, ito, pag tinitignan ko tong part na to. Ito, yan. Ayan, kasi yung wing niya, tsaka ito, pangarap ko talaga to, yung mid-wing niya. Mid-wing? Yan. Malaman mo kung urig, pag pinisil-pisil mo, para siyang goma. Yan. Sabuto ko nga. Kaya ang hirap Flex, no? Oo, ang hirap pakapitin ng pintura dyan. Yan yung pinaka-challenging sa pintura. Kasi medyo goma siya, so nagbibitak na, katagalan. So hindi talaga siya stable pinturahan. Usually flat black na yan. And then tong wing natin kasi ilan lang tayong meron nito kasi ito charge speed yan na urig na numbered yan sa likod. Numbered. So shoutout to Charge Speed DC Racing kasi sila yung nag-provide sa atin ito. Oh, ang ganda, no? Oo, tapos specially yan for EF9 kasi andito nakapatong yung EF9. So pag nag-brake ka, kita pa rin yung long LED ni EF9 dyan sa likod. Okay. Hindi to fabricated, ganun. Hindi brother, aftermarket siya from Charge Speed talaga siya. Okay. Pati yung chin natin from them din, Charge Speed din. Yan. Dito sa likod, papi, mga tailad parang sariwa lahat, no? Oo, brother kasi Ang pupula. na ano yan eh, na-restore ni RVB Garage. So, liha, magaling kasi si Kuya Alex, so nilinis pati loob. So, parang ni-restore nila yung loob and then labas, kinis. Pero from ilang taon na tong pyesa na to, brother, nasa 30 plus years na din. Oo. Kasi 91 eh. Pucha. Sa Oo nga. Stanley, oh. From Stanley 20 plus boy. years na pala, 20 plus years na. Sariwa pati loob. And then, yan, yung bumper, ito pinaka gusto ko sa kanya. Ang unang upgrade ko dito, brother, itong backboard na sa likod. Kaya buksan natin. Back glass? Backboard. 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 Itong, nasa likod. Pero Parang hindi- cover, Yes, tonneau oo. cover. Pero hindi pa siya gutters noon, yung regular lang siya. Kasi ang ganda ng ipapakita pucha. niya sa'yo dahil tatakpan niya to eh. Kasi pag nag-EF ka, open to. So parang yan yung unang-una kong in-aim sa kanya na makuha yung backboard para covered yung likod. Malinis tignan. Kasi dati wala akong flooring, wala talaga yan. Tapos makita mo may tubig-tubig pa dyan pag umuulan. Nagkaroon. Karoon siya tubig-tubig. Sabi ko, puta, parang may swimming pool yung ano. Eh pag nung nakoberan, ang linis tignan. Tsaka gutters, tol. Gathers, brother. From satellite, from rear speaker, tapos from dito. Ito yung isa sa pinakamahirap hanapin. Ito. Yes, yung backboard dati, magkano lang yan. Ngayon, grabe na. Grabe yung kahoy. Oo, luman-luma. Parang antik na to, papi. Parang naara na, hindi. Lawanit na hindi yung maintindihan. So yan yung, Lahat, boy. yan yung mahihirap na hanapin. Tapos relocate ka na rin ng ano. Battery, brother. Again, shout out to Teflon Battery. Basta battery, Teflon, brother. Baka pwede. Teflon, Oo. Fish potato, baka naman, Teflon, Yan, brother. So, nirelocate na natin kasi wala nang space sa harap. At the same time, malinis tignan. Yun Kaya kung yung napansin nyo guys, kanina walang battery doon. sa harap, Kasi may skip na. Niloloko nga, sabi ko, Bluetooth battery na, magano. At saka Okay. mas, at the same time, yun nga, ang laki nung ililinis niya sa harap. Mapapapokus ka sa makina. Yun yung pinakamaganda sa kanya. Tapos yung muffler nito, papi, parang kakaiba ang Yan, muffler. brother. Kakimoto catback exhaust. So, para Ang sa laki. kanya talaga yan. So, simula from headers, tapos yung dugtungan niya, from reso, hanggang dito, isang buo yan. Isang set? Isang Pang EF9 set. talaga. Pang EF9 talaga siya. Kumbaga, yan talaga yung... Although tahimik kasi siya. Talaga. Yung nilagay nga sa muffler shop, sabi, bomba mo sir. Sabi ko tahimik to kasi alam kong tahimik to. Talagang wala kang maririnig. Kasi bumitik nga, hindi mo alam kung bumitik na eh. Kasi ang pinaka gusto ko sa kanya, yan mismo yung pinakahaba niya. Kasi para siya dyan eh. Cutback talagang guys, EF. so tignan nyo. Ang baba. ang baba, number 1. Tsaka Oo. ang laki nung nung pagka-chambered, no? Oo, Chambered brother, chambered. Yun ang pinakamaganda. So, pag medyo lumayo ka, makita yung puwet mo, may kinang Ganda. pa rin yung likod, di ba? Sa kwento mo, nagbibenta ka talaga ng EF Yes, sir. parts. Yan yung page natin. Easy EF parts. Yan, brother. So, dyan na tayo pwedeng makontak with regards to kailangan nilang pyesa. Meron naman tayo, as of now, meron pa rin naman. Pero napapokus nga tayo sa vlogging, so medyo hindi natin nakokontrol yung sa page natin. Pero meron pa rin tayo mga pyesa binibenta. Parang inangkin mo ata lahat kaya naubos. Ayaw na natin magbenta, tol eh.
So eventually, magbebenta rin naman tayo eventually. Pero ngayon parang as of now, hindi muna namin priority na magbenta ng piyesa. Dosing bumper ng EF9. 12, brother. 13 nga yata kasi yung kaya ginawa kong 12. Kasi yung pan 13, lalagay ko na dun sa wagon. Gagawin ko EF9 yung harap ng wagon. Papi, pwede tayo pumasok sa loob. Yes, sir. Walang problema, kapatid. Tapos naka-sunroof pa. Oo, bro. Yan yung... Ito yung huli nating kinabit. Ito, tsaka tong brown glass na sa harap. So, silang dalawa yung pinaka-last bago nating pinturan. Kasi, sabi ko nga dun sa pintor, okay lang na masugatan kayo sa pagtanggal. Wag lang masugatan sa salamin kasi papagamot ko na lang kayo. Kaya tawa sila, Kuya Alex. Kasi sabi ko, ito pag nalamatan, wala na tayo magagawa dyan. Pero yung kamay, hindi naman tahiin yun. No? Pero joke lang yun. Dito sa loob, guys. Kotse rin, papi, no? Brother, ito talaga. Hanggang sidings, no? From sidings, from stereo to dashboard, lahat kinumpleto natin. At ang last pala na naging pyesa ko dito, brother, na pinaka gustong gusto ko itong spoon na gauge. Spoon gauge? Yan, brother. Dahil dyan, tumaas siya ng 200,000. Dahil dyan, sa ano na yan. Tapos, tinitignan ko, sabi ko, ito lang ba yung difference kung bakit siya naging 150? Kasi, may 150 nung nakaraan sa auction eh. Ito lang ba? Tapos pagtingin ko, may code pala siya sa loob. So tinignan ko lahat ng EF9 gauge ko, nakita ko, siya lang yung pinakaiba yung code. So hindi mo siya madadaya. Pero sa itsura, Yun, yung spoon yung sport spoon? lang, yun lang talaga. As in, yun lang, ito. Yan lang. ito. Yan lang yung difference niya. Yan. And then, syempre, medyo mayabang tayo, mamatchingan mo lang Mickey Mouse na FG360. So silang dalawa yung nagiging highlight lagi dito sa loob ng kotse. Pero para sa akin, ang pinaka-highlight ko dito, pinaka-gusto kong tinitignan, itong mga switch ko kasi... Ang ganda, no? Kompleto, tol. Kumbaga, iba eh. Tapos, parang, yan yung talagang parang na-addict ako na kailangan makompleto ko itong mga blanco na to. Kasi kadalasan, Pops, blank switches Blank to, switch, wala naman siya talagang nilalagay kasi sa atin, konti lang option na lumabas. So tayo, talagang putya, kahit wala siya dyan, nilagay ko kasi ang sarap eh. Ang sarap tingnan pag meron lahat. Meron din to yung mga coin holder. Ang coin holder niya, tinanggal ko na, dapat dito yun eh. So ang naging kapalit niyan, itong dalawa, yung rear fog tsaka frog. Inalis mo rin. Tinanggal ko kasi may coin pocket naman tayo dito. So yun na lang, kumbaga mas naging importante itong dalawang. Magkano yung spoon gauge? Spoon gauge, mura natin nabili sa 100. Sabi ko nga, tawag ko dun sa, tawag ko dito Mrs. Declared eh. Tawag ko dun sa vlog ni Brian. So, pag sinabi mo sa Mrs. mo, ang sasabihin mo lagi, napalanunan mo sa raffle. So, sabi nga yung swerte ko daw, lahat napalanunan ko sa raffle. Steering wheel napalanunan ko sa raffle yung spoon gauge. Pero more or less, nasa playground yan ng, sa ngayon, nasa 150 plus to 200 na siya. Depende pa sa milyahe. Oo, brother. Dahil lang dun sa... Spoon na yun? Dahil lang dun sa... spoon na sport na yun. Stock natin? Hindi. Nasa 180, 190 yata siya yung stock gauge. Tapos, walang RPM kasi yun. Yung stock ng EF na Oo, local? makikita mo lang yun. Speedometer, fuel temp, wala siyang RPM talaga. So, yun ang stock na local natin. Ay, hindi may tindig din pala. Ito. Oo, brother. Kasi kumbaga. 240. Tsaka may check engine siya. Pang EFI na talaga siya. Oh, yun yung mga meron siya na wala tong local natin. Kaya nga doon nga kala ko nga natatapos ang upgrade natin ng EFI sa makina, hindi pala hanggang gauge. Ano siya, kumbaga nanganganak. Nanganganak ng hindi mo expected yan. Ito spoon shift knob din. Spoon shift knob yun. Sobrang luma natin ito, brother. Ito pa yung mga sinauna, nagfe-fade na nga. Tsaka ito parang ang ganda nito. Ito climate control, brother, kasi Japan to, pang EF9. So, ang kailangan mo kasi, yung buong set niya. So, left-hand drive kasi yun Japan. So, pinagana natin dito, yung every aircon mo, bubuka na lang siya kasama ng alternator. Pero ito, wala na siyang function. Kasi wala na tayong module para paganahin to. At the same time kasi, right-hand drive yun So, tayo left, kailangan lang natin yung fan. Pag nag-on yung fan, matic, lalamig na yan. Pero climate, wala na. Doon ko na kinokontrol yung climate sa adjustment. So, katulad nun, kumbaga, gagawan mo ng paraan. Kumbaga, hindi naman pwede lahat bolt-on. So, may gagawin kang paraan para naman pumasok yung gusto mo sa kanya. Tsaka ano siya, Pops? Black interior? All black interior. Ito, from half, kasi itong taas gray. Ang stock natin, dito sila naghihiwalay Ito yung hiwa nila. So, dapat ito, gray itong nasa taas, hanggang likod yan, gray. Pero nakuha natin, swerte, all black na tayo na interior. Ganda rin, boy, Tsaka papi, no? May pattern. Oo, may pattern yung sa gilid. Yan, yung may
Tsaka ito, yung horn, ito yung mga mahirap hanapin yung mga horn delete niya. At the same time, ito pala, isa sa pinaka inaalagaan namin kasi left-hand drive tong switch. Usually yung switch, right-hand drive, binabaliktad lang to. So yun nga, gagawin mo na para. Pero to, nakakuha tayo dati pa ng left-hand drive. Kaya hindi na natin ito pinakawalan. Tagal na to, siguro mga 8 years na sa akin tong, ano na to, mga pyesa na to bago nating kabit. Tapos itong pillar light, sa pinakamahal, map light, shade holder. Puta, may mga ganun, hindi ko nakita. Oo, Yun, brother. Tapos ito yung fancy, nakakatawa kasi may green yan eh. Green lantern light. Tapos yan, may swivel din siya. So, maraming nakakatuwa sa EF kasi na pyesa na alam mo yung sa ibang kotse parang normal lang pero dito parang papahalagahan mo kasi ano to? yan. Ilaw din? Ilaw din yan, brother. Swivel light. Ay, puto. Na iikot. At the same time to, ikot mo rin yan. Map light to naman din. Ayan. Mga napundi na yata. Ayan. So, yan yung mga small things na meron tayo kahit papaano. Tsaka papi, kadalasan kasi ng EF. Parang yung interior hindi buo, no? Oo, tsaka nire-race car nila. Nire-race car. Oo. Pangarap ko din yun, actually, yung hubad. Oo. Tsaka gusto ko sa EF yun, yung lata-lata. Wala kang iniintindi, ikaw lang, tapos binibira mo. Ang problema kasi, parang nag-lean towards tayo sa future na ano ba yung mas masarap, yung nabuo mo o yung kinalansay mo. Yun eh. So, mas na-enjoy natin yung adventure. So, ayun pala, pag nag-EF ka kasi, parang yun yung pinaka-thrilling part. Pero yun mo, brother, pag may nag-post natin ng alas 11 ng gabi, puta, alauna, nandun na kami sa bahay noon. Ikaw ang nauuna talaga. Oo, kasi sabi nung, sir, sure ka papunta ka? Yung anak ko, gigisingin ko noon, misis ko, biyahe, gamit namin to. Talaga? Tatakbo kami para lang dun sa, yari yung armrest na yun, tatakboy namin yun. Puta, bumper, kasi iba dati, kumbaga ngayon napakadali. Kasi maraming, oo. Tapos at the same time, napakadami pang page na pwede mong puntahan, pwede mong makita yung pyesa. Dati, puta, magpupuyat ka talaga. Kasi pag naunahan ka, wala na. Tsaka tama, brother, may lalamove na. Dati wala yun, ikaw ang move papunta doon. Diba? Owner move. Oo, yun ang mangyayari. So yan yung mga small things na meron ng EF na Naka-armrest? oo, brother. Medyo pag tinignan mo, woo, daming naman. Pero yan, isa yan sa pinakamahirap hanapin, armrest yan. Tsaka yung upuan, papi, no? Kompleto yung upuan. Yung likod, papi. Oh, ang ganda, no? Yan, EF9 din. Teka, abante natin ito. Yan. Yan, ayun, tsaka, yun yung mga small things sa EF na parang pag meron ka, ma-appreciate nung iba kasi alam nila kung gaano kahirap eh. Kaya Tsaka yung kotse talaga, no? Oo, yun hanggang mating, guys, oh. Yan. Tsaka hanggang mating, Pops. EF9 yan. Kompleto, no? Pati itong mga to. Pati yan, EF9 na EF9 rin yan, din. brother. Civic Kumbaga, na talaga yun. access na sunog na lang pero access yan siya. Honda Access na EF9. Kompleto, boy. Yun yung pinaka matutuwa ka sa EF kasi adventure talaga siya. At the same time, para siyang treasurehan. Parang bata, no? Oo, tsaka ang dami mong makikilala na nag-EF din na putya. Ito pala meron sila dati. Kaya ang nakakatuwa kasi maraming natuwa. At the same time, maraming nang hinayang nung natapos na to kasi nga hindi nila expect na pwede palang maging ganyan pa. So kung hindi mo lang, parang ano yan eh, parang buhay yan, brother eh. Parang dapat wag kang bibitaw basta-basta. Pag pinasok mo yan, mahalin mo na kung nasan ka. Kasi hindi mo alam, pag binitawan mo, dun pala dun ka masaya. Habang buhay ka mga tot guy. Ano mga tot guy? Lagi ko nakikita. Oo. So, dapat talaga maging pasensyoso ka, maging matyaga ka. At the same time, kailangan mo talagang makisama sa bawat tao. Mas masarap yung marami kang kaibigan sa mundo ng kotse. Lalo na sabi mo nga, napakaliit ng mundo natin. Nasa Pilipinas pa tayo, napakaliit na isla natin. Di ba, mas piliin mo lang maging maraming kaibigan kaysa maraming kaaway. Shoutout, papi. Sino gusto mo batiin? Yan, maraming salamat unang-una sa mga followers mo, kapatid. Kundi dahil sa outlet mo, hindi namin masishare yung mga build namin. So, Rich Potato, maraming salamat sa'yo. Thank you sa pagpunta. Napakalayo pa pinanggalingan mo, brother. And then sa crew mo na napakalupit. Ang gwagwapo, brother. Napakainit, pero pumunta kayo dito sa amin. Maraming salamat. And to our car club, Brusco Car Club, Motul, maraming salamat. Again, Tough Long Battery, NFS Center, maraming salamat. Function Apparel, Ever Since, Prettiest, Local Recipe, maraming salamat. KYT Helmet, may raffle pala tayo every month sa ating mga top fan. KYT, thank you Boss Charlie sa pag-sponsor ng KYT Helmet sa atin every month. And then Alpine Star, Terona Tire Trading sa ating mga gulong
gulong. Brother, Toronto tayo, Rich Potato. Malapit lang yan dito sa Cavite. Easy Air Part, Cylon, Wax Depot, Endless Discovery, EFSP, EF Squad Philippines. Maraming salamat. Deagle Republic, for all your Deagle needs, Deagle Republic. Boss Chuck, napaka-pogi niya, napakabait pa. Ma'am Tintin C, thank you. And RBB Garage, Autogenics, maraming salamat sa inyo. Hindi dahil sa tulong at suporta nyo, this would not be possible. Hindi namin kaya i-showcase to. Ayun. Thank you so much. Papi, last question. Yes, sir. Para sa mga gusto bumuo ng EF o bumili, ano yung mga gusto mong ma-advise? Kailangan yung mas maging pasensyoso. Kailangan yung magtiyaga. Wag yung madaliin. Kasi usually, pag yung mga nagmamadali na gustong agad makuha yung pyesa nila, bukod sa napapamahal sila, nawawalan sila ng gana kasi hindi nila makikita. So, naniniwala ako minsan kung para sa iyo yung pyesa, para sa iyo. Wag lang marireserve ng iba. Kailangan mag-down payment ka na. Pero ingat din kasi, brother, marami ako nakikita. Nagpo-post ng murang pyesa pag nakita namin scam pala. Ingat din. So, trusted seller, trusted supplier, dun lang kayo kukuha. Masarap makamura, pero mas mahirap naman maloko dahil mura. Kala mo mura, mapapamura ka lalo. Papi, salamat. Maraming salamat kapatid. Rich Potato in the building. It's your boy Moab Moto TV. Thank you so much. Sana na-enjoy yung video natin na to, guys. Kita-kits sa masusunod na video. Peace out.